May bagong balita, may bagong usapan, mga isyung mahalaga sa ating bayan. Ano ang totoo, ano ang dapat malaman, dito natin pag-uusapan. Ka-Coffee at Meloyap, nagsama-sama sa on the spot, politika at trending na balita. May opinyong malinaw at may saysay. Makinig, sumabay at makialam, bawat panig ay ating pakikinggan. Walang paligoy-ligoy, diretsong usapan para mas maintindihan ng bayan. On the spot, Bawat headline may kwento. Sa kabila ng ingay sa politika, may mga tanong na dapat sagutin. Dito sa On the Spot. usapan para sa lahat. On the spot, where opinions collide. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Muli po, Meloyap. Pag-uusapan na natin ang may init na issue ng politika at ang paksilika dito sa On the Spot. Ano masasabi mo, Ka-Coffee? May topic agad eh, vaccine. Siyempre. Ayan, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa second episode ng On the Spot. Ako po si Ka-Coffee. Siyempre, check muna natin yung audio natin. Malinaw po ba yung aming audio dyan? Comment dyan sa comment section, no? Kung clear po yung aming audio at kung hindi, ilagay nyo dyan sa comment section. At may komento kayo, may tanong kayo, may reaction kayo, ilagay dyan sa comment section para mababasa rin po ng iba nating manonood. Siyempre, hindi lang kami ni paring Meloyap, no? Kasama ulit natin yung ating guest co-host, si Kuya Jay Machete ng Win Radio. Oy, good afternoon ha. Good afternoon Philippines. Good afternoon Melo. Good afternoon Ka-Coffee. Good afternoon Universe. Second episode. Oo nga. Thank you ulit ha sa pag-imbita ha. Yung umpisang guesting ko, walang pakain. Ngayon ba meron? Ganun pa rin. Ano ba yan? Ano ba inaasahan mo? Actually, dun sa first episode natin, marami nakakilala sa'yo sa comment section. Oy, thank Tinatanong, si Kuya Jay Machete ba yan? Ang gwapo daw pala sa personal. Asa ano? Sa Akala TV. ko mga nakakilala yung mga inutangan. Hindi naman. Naniningil. Kasi naririnig lang nila sa audio, di ba? Sa radyo Sa usually. radyo. Pero may Sa online internet naman. din naman eh. Oh, Meron internet naman meron Facebook na. Live. Oo. Ayan. At ang daming views natin ha. Pasalamatan natin yung mga nakinig sa atin ha. Thank you, thank you. Nag-trending yung aming mga video sa pilot episode. Thank you, Tama. thank you. Maraming salamat, lalo na rin kay Huge. Nag-comment, sabi, dudurugin daw ako. Pero Sino nung pa yun? sumagot, Pangalanan mo na. Alam mo nalilito. si Sino si Huge? Jay Guevara ng Ah, Banateros. Jay Guevara. Vlogger yun. Vlogger Vlogger nila. yun. Banat ba yan eh, di ba? Okay, Banat Bay. Ngayon, nag-post siya sa Facebook niya, sabi niya, dudurugin niya raw ako. Eh, di inaantay Dudurugin ko- parang paminta. Oo nga eh. Pamintang durog ka pala. Inaantay ko na durugin ako, pinanood ko. Oo. Alam mo, nung napanood ko, kung anong sinabi niya? Oo. Inamin niya na bobo siya. Talaga? Bakit Bakit? tinurog niya sarili niya? Abangan niyo yan sa natin, sa Facebook ko. Doon niyo panoorin ang kabuuan sagot ko kay Huge. Yun Ano ba pala pag-uusapan yun. natin ngayon? Okay. Paksilika. Pax, Sige. Pax ano? Pax. Pax. Paksili. Pax. Paksiw. Di ko alam yan ah. Paksiw. Yung may ginagaya lang ako. Di, ang sabi nila, paksulay ka raw eh. Hindi, yun ang nababasa ko Kamyo, sa comment section. Ano ba yung paksilika? Anong bang issue niya kay paksilika? Pero eto lang konteksto. Paxilica, samahan kasi yan. Oh, Yan eh, ay isang samahan parang barkadahan, tropahan, ng mga, para madaling intindihin, no? Ng mga bansa. Ng mga mayayaman bansa. Mayayamang bansa. Para gumawa ng regarding ano yan sa AI eh. AI, Semiconductor. semiconductor. Yan. Semiconductor. Na usually kasi, ang current setup natin ngayon, inaangkat natin sa China yan. Yes. China lang ang meron. China. Yes. Oo. Sila ang dominant supplier niyan. Oo. So kung magkakaroon na tayo, kaya yung mga pro-China, sila yung mga tutol dyan eh. Yung Siyempre. establishment ng Paxilica eh. Kasi mawawala ng kliyente ang China. Kasi sa Pilipinas mismo magmamanufacture. Kasi nakokontrol na tayo ng China. Papunta na kasi yung technology natin doon eh. Correct. So pagdating doon, hawak na tayo sa leg ng China. Yun na po-force ng US yun. Nakikita nila na darating ang araw, pwede tayong kontrolin ng mga inject. So parang yung mga bansa, we are at the mercy of China dahil sa Yes, semiconductor na sa kanila lang kinukuha. Inaangkat, correct. Yung semiconductor na yun, ginagamit din yun sa AI. Actually, alam nyo tama yung sinabi ni Ka-Coffee, na yung mga galits dyan, yun yung mga pro-China eh. Kasi kung talagang gusto mo maging progressive ang bansa mo, hindi ka tututol dyan. Kahit na sabihin natin may mga problema yan. Kasi lahat naman ng bagay may problema eh. Oh, correct. Pero yung problema kasi nasusolusyonan. Hindi nila tinitignan yung solusyon, kundi ang tinitignan nila yung problema. So ito ba mangyayari dyan? Yung mga bansang samahan na yan,
dito sa bansa natin focus at ang alam ko sa Clark Sa Clark gagawin. yan. Yes. Malaking hektaryang lupain. 168 Ang laki niyan. So hectares. isang syudad yan. Parang isang Yes. syudad ang Para sa mangyayari community dyan. na yan, kompleto Ricardos na. At lahat dyan tatayo yung mga building Oo, para sa correct. Pax Silica. Lahat yan, naka-center dyan. Correct. Parang nakaka-proud naman yun dahil sisikat ang Pilipinas. At hindi lang sisikat, darating yung mga investor na nasa ine-estimate yata nila nasa 700 million US dollar ang makukuha natin sa mga investor. Ibig sabihin yan, kapag maraming investors, maraming trabaho para Maraming sa mga trabaho. Pilipino. Ako, ang balita ko ewan ko kung OA yun, pero 1 million jobs daw Posible. ang pwedeng mabigyan at mabiyayaan ng mga Pilipino. Kasi isipin mo lang sa dami ng building na itatayo dyan, ilan lang yung mga utility workers pa lang dyan, di ba? Correct. Yung mga manggagawa, mga engineers. Correct. Di ba? Yung mga administrative staff. Yes. Napakarami niyan. So mga Pilipino usually kukunin yan. Kasi una, sa Pilipinas, mura yung labor force mura na, magagaling pa yung labor force. Di ba? Matatalino. Magagaling pa mag-Ingles. Matsatsaga. Magagaling mag-Ingles. Kaya malaking advantage yan na magtatayo talaga tayo dito sa Pilipinas. Correct. At hindi lang yan. Huwag natin tignan yung nakikita lang ng mata. Tignan din natin yung mga negosyo sa paligid na maidudulot yan. Correct. Maraming magtatayo ang negosyo dyan. At Kala maraming ko, nung pamilya. tatayo Negosyo. Negosyo. At maraming pamilya na makikinabang Tama. dyan. In fairness naman talaga, nakaka-proud bilang Pilipino na yung mga bansang mayayaman na yan, nakapokus sa atin para dito itayo yung AI hub na yan na gagawin sa Clark nga. Nakita ko nga yung miniature setting dyan Ang ganda. Napakalawak, no? Napakalawak. Yan yung mga pabor sa Pilipino. Okay. Pero meron din ako naririnig na hindi pabor dahil nga yung Pax Silica, pangunahing ginagamit daw dyan, ang sabi, ay electricity at tubig. Correct. 'Di ba? Para mapaandar. At diyan daw tayo, ang sabi ng mga hindi pabor, ay mga naririnig ko, diyan daw tayo magkakaroon ng problema. Kasi limitado yung supply natin. Yan ang Diba? sabi. Limitado yung supply. Ng kuryente at ng tubig. Ng kuryente at ng tubig. So, kumbaga parang pinupunto nila, nakihati pa kayo. Pero kung babalansihin mo, tingnan mo rin yung impact niyan, yung economic value. Diba? Baka naman mas maraming makikinabang. And sa Clark naman, kasi ang kakulangan sa tubig at sa kuryente, sa Luzon, medyo mataas yung supply natin. Kung itatayo mo yan sa parte ng Mindanao, medyo limitado yung supply ng kuryente, doon mas malaki yung problema. Pero kung Luzon naman, I don't think na ganyang kalaki, ganyang kabigat yung isang problema. Isa rin sa pinakamalaki nilang reklamo, yung madi-displace daw yung mga indigenous groups. Kasi Mga syempre, minorities doon. paalisin daw doon sa lugar. Wala naman. Ano bang tawag sa mga minorities doon? Sa Parang lugar na yun? AITAS, parang AITAS. AITAS. Oo. Madi-displace daw kasi mawawala sila ng community, mawawala sila ng lugar. Wala naman. 'Di ba? So ilan lang yan sa mga narrative na pinapalabas sila dahil kontra tutol talaga sila sa pagtatayo ng AI hub na yan dyan sa Clark. At saka wala ko nakikitang problema. Yung sinasabi nila na yung tubig, hindi mo kayang ubusin ang tubig sa buong mundo. 70% ng tumatakip sa mundo ay tubig. So, tubig bakit- dagat Dagat. pwede. Hindi, dagat baka pwede gamitin yun. Hindi pwede ang tubig dagat. Kailangan I-process pa. i-process muna. So hindi imposible para sa sa technology natin ang correct. pag-process ng tubig. So wala akong nakikitang problema pagdating sa tubig. Ikalawa, yung kuryente na sinasabi nila, wala din ako nakikita doon. Dahil hindi pwede tumakbo yung hub na yan ng walang kuryente. At kapag aasaling sila sa mga kuryente na makukuha na existing na, kukulangin pa yun So anong gagawin nila? May solar tayo, may turbine tayo, may kuryente tayo galing sa dagat. So napakaraming paraan para makakuha ng kuryente. Ay hindi papayagan ng mga Amerikano ng ibang lahi na yaan ay na mawala. And Kundi mag-accumulate pa tayo. Common sense yan. Ito po ay billion-dollar company. Yes. So, may feasibility studies na ginawa dyan. So, kung inaral nila yan, hindi naman basta-basta, trip-trip lang natin, sige, magtayo tayo ng AI hub. Hindi ganon. Hindi ganon yun. Tama. Ako alam mo, simpleng take ko dyan sa isang simpleng kaisipan ng ordinaryong citizen, bigyan natin ng chance ang Pilipino dahil Correct. malaking oportunidad ang ibinibigay sa atin dito. At kapag naging successful tayo dito, feeling ko medyo aangat ang level ng Pilipinas sa ekonomiya. Correct. 'Di ba? Oo. Kasi yung problema sa kuryente, problema sa tubig na sinasabi ng mga unfavorable dyan, madaling solusyonan yan Correct. dahil ang gobyerno natin gagawa ng paraan kasama yung mga ibang mga bansa. Tama ka dyan may feasibility studies na ginawa dyan for sure para magawa ng paraan yan at hindi tayo kapusin at hindi naman mamroblema yung mga Pilipino na sinasabi nila inaagawan tayo ng kuryente at tubig. Hindi naman siguro mangyayari yan. Ito pa isang example.
ang isa sa bansa na miyembro ng Paksilica na yan ay ang Singapore. Ang Singapore, halos yung laki lang ng Quezon City yan. At yan ay walang sariling tubig. Umaangkat pa yan sa Australia. Kung sila nga hindi naubusan ng tubig tayo pa kaya na mas malaki? Tama. At tayo, island tayo, napapaligiran tayo ng tubig. Tubig. Oo, ito ngayon ang problema. Ito pa ang isa sa nakikita ko. May isang tao na dapat siya ang nakakaalam nito. Pero hindi niya alam. Pangalawa sa dapat nakakaalam. Pangalawa sa dapat nakakaalam. Kasi sa totoo lang, national issue po ito. Dapat alam mo ito. Pangalanan mo na. Si Sara Duterte. Sige, sige. Kasi kalat naman na yan kasi alam mo yung interview na yan nangyari sa The Hague. Kung saan controlled ang mga journalist at ang mga correct. nangyayaring media conference dyan. Malamang, di ba mga DDS yung mga journalist na nandun Actually, vlogger yung isa sa nagtanong si Alvin. vlogger. Yun nga bigla tinanong niya. Siya may kasalanan Actually, hindi raw nakatulog. Yung vlogger na DDS, sabi ni Sara Duterte sa kanyang speech, no? Huwag ka na mag-alala. Huwag ka, kasi di na raw makatulog kasi baka isisi sa kanya. Kasi lumabas. Buti hindi na bato ng laptop. Hindi naman. Close naman sila dito. Ang tanong Close ba? sila. Ang tanong ba, nakauwi pa ba? Hindi, lagi nandun yun Lagi bang nandun? Lagi nandun yun si Huwag na Alvin. siyang lumabas doon. Dami-daming pwedeng itanong. Ba't yun pa ang tinanong? Hindi Di kasi ba? ine-expect niya na katulad ni BBM si Sara. Kasi yan si BBM, binanggit niya sa SONA So correct. ine-expect niya na si Sara Duterte, alam din yan, Paksilica na yan. Ang problema, paksili lang. Paksiw. Actually, ang problema dyan kay Sara Duterte, pinapatunayan niya lang na hindi siya aware sa mga nangyayari sa Pilipinas. No? Kasi itong Paksilica, hindi naman yan ordinaryong project lang Hindi. Diba? Future ng Pilipinas ang nakataya dyan dahil At pinag-uusapan yan billion-dollar online. company yan. No? Ibig sabihin, wala siyang alam. Ang nangyayari. katotohanan dyan kasi, pangalawang leader siya ng bansa, Vice President. Correct. Sana naman kahit paano may alam siya kung paano Paksilica. Dapat alam niya, kahit sa ekonomiya man lang Oo. Sana sinabi lang niya na makakatulong Generic. yan sa maraming tao. Generic answer. Di ba? Kung hindi niya alam yung detalye pa. Generic answer, di ba? Kung paano makakatulong at hindi makakatulong. Paano problema niyan sa bansa natin. Sana ganun man lang. Pero parang alien sa kanya yung Paksilica no? Ibig Yung sabihin, interview sa kanya. wala siyang pakialam. Pagdating sa national issue, wala siyang pakialam dahil ang ginagawa niya, pa-abroad-abroad lang. Travel lang ng travel. Hingi tayong pasalubong pag uwi. Kailan ba uwi? Kahit rep magnet. Nandito na ba? Mabilis lang yun. O siya, anong komento niyo dyan sa issue ng Paksilica ni Paksiw, Paksilica o Paksulayka? Ako ang last take ko dyan sana yung gobyerno natin mag-disseminate pa ng more information Correct, kung saan mas lalong madaling maintindihan yan ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi yung tunog ng Paksilica, parang ang hirap masyadong technical Di ba? correct. Sana mas madali, more information, dissemination. Kasi usually ang tao mga Pilipino, no, kapag may inintroduce ka na bagong bagay, kapag kulang sa impormasyon, nagnuno agad yan Tutol agad sila. Kasi paano yan maintindihan ng ordinaryong Juan de la Cruz? Magsasaka, lalo na. correct. Silang isa sa mga sinasabi, apektado dito, tubig kasi Yeah. Di ba? Mga magsasaka, yung mga ordinaryong driver. Kailangan ipaalam natin sa kanila, ipaintindi natin Tama. ng mas ordinary na mga words para may explain yan. Challenge sa gobyerno yan. Yes. No? Trabaho ng gobyerno. Napaka-challenging yan kasi paano mo ipaiintindi sa mga DDS yan? Hindi nga, sa totoo lang, kapos sa pag-iisip ang mga DDS. Hindi, baguhin natin yung statement ni Sir Joey. Ikaw, baguhin mo. Sige, ipaunawa natin sa mga ordinaryong Pilipino except sa mga DDS. Kasi useless na yung mga DDS na yan Wala na nga silang pakialam kung magnanakaw o hindi si Sara Kahit nasabi, ano ba, next topic na nga lang tayo. Hindi, kasi given na yon. Pag DDS kasi, sarado na utak niyan. Sarado na sarado. utak na Close-minded. kung ano ang sasabihin ng kanilang mga leader, yun ang paniniwalaan nila. And Kahit kapag against perception nila, fake news. kahit ano na nga basta kung anong pabor sa kanilang leader. Kahit nga sabihin natin na itong impeachment, hindi pumabor kay Sara ang desisyon ng mga senator judge natin, sasabihin pa rin nila fake news. Correct. O siya, sige, move on tayo sa ating next topic. Ito pag-usapan natin, mainit-init pa. Itong impeachment ni Sara Duterte. Ang latest dito, kasi nandiyan kami sa Senado, no? Naka-attend tayo dyan ng impeachment trial. Yung bank records, yung tax records ni Sara Duterte, nasa Senado na. Nako. Natanggap na po yan ng Clerk of Court, ng impeachment court nito ng Senado. At sa mga susunod na pagdinig, makikita na po natin, totoo ba yung sinasabi ni Trillanes na may maroon pong mga bilyones
Yan po ang malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Sa Article 1 po ito ha, na kasi 4 po yung articles ng impeachment. Yung Article 1 patungkol po sa confidential funds at tumistigo na nga po dyan yung mga bank managers, 2 po yan ng Land Bank at sinabi nila na talagang nag-e-encash si Sara Duterte ng, as in cash ha, cold cash, 125 million bawat transaction at 4 times po nilang ginawa yan at sinabi nila ito po ay very unusual. Actually, Ano, yan word of the sinasabi day nila, yan. yan sinasabi nila na unusual, na wala namang kurakot pala unusual lang eh. Correct. Ang problema kasi dito, every time na may tatayong isang witness, gusto nila sabihin, kurakot si Sara. Hindi ganon. Ang pinatunayan ng 2 witness na ito, yung pag-withdraw. Meron bang pera? Meron bang kinuhang pera? Ibang usapan na kung saan ginastos yung pera. Okay, tama. Kumbaga may presumption ng regularity pa rin. Yes. Unless proven na Oo. ninakaw siya at ginastos sa hindi. Actually, minabasa nga ako si Robin Padilla daw yata ang nagsabi na nabuking daw niya yung witness na hindi naman daw pala masama, yung unusual. Siya daw ang nakabuking. Oo. Hindi naman pinapatunayan ng witness kung magnanakaw si Sara o Hindi. Ang pinatutunayan ng witness kung meron bang winidro at magkano ang winidro. Correct. Hindi kasi yung prosecution, may style din naman kasi yan. Ah. Yang 2 witness na yan ang pauna ang ilalatag. Yes. Pauna pa lang yan para i-prove sa mga tao. Kasi remember, ang impeachment kasi hindi lang yan judicial, political din yan. Ibig sabihin, yung taong bayan, di ba? Parang trial in public. Yun yan para maintindihan ng tao. So, pauna pa lang yan at gustong ipaintindi ng prosecution na yung pag-withdraw at pagkuha ni Sara ng pera sa bangko ay parang unusual nga. Hindi katakataka. Di ba? Parang Bibihira ganon. mangyari, bibihira. Bihirang mangyari. At may susunod pang witness para patunayan pa kung saan nga ginastos Correct. ang pera na yan. At kung yan ba ay illegal or legal. Diyan na tayo magkakaalaman. Actually, may naitulong din naman, bagamat sinasabi na wala pang illegality doon, no? Yung sinabi kasi ng bank manager na nilagay sa duffel bag. No? Gym bag. Yung iba, gym bag yung tawag. Mahabang bag na usually ginagamit sa si gym, no? Senator Rapi Tulfo ang nagtanong niyan niliwanag sa gym bag. Gym bag. Kasi yun ang sinabi ni Ramil Madriaga na kung natatandaan ninyo si Ramil Madriaga, siya daw po umano yung inutusan na i-dispose yung mga pera na yan. Yan din yung sinasabi niya na yung 125 million na yan, hindi totoo na 11 days na ubos, kundi within 24 hours. Kasi mas mabilis. gamit yung mga duffel bags na yan, mga gym bag na yan, alam niya na kung saan i-drop off yung salapi. Iba't ibang sasakyan. So, kino-corroborate yung statement ng bank manager, totoo yan, na naka-duffel bag yan, doon sa sinabi ni Ramil Madriaga. So may connect talaga. Nag-connect. So sa tingin mo, dapat bang tawagin din si Madriaga bilang witness? Tinanong natin yung mga prosecutors dyan. Sabi nila, as of the moment, hindi pa. Hindi pa ha, pero hindi nila sinasabi na hindi na. Posible kasing baka duplicate lang yung duplication Sasabihin, lang yan oo. o nagpatagal lang yan sa hearing. Or posible kasing kailangan yung kanyang statement. Baka ito yung sinasabi nila na witness with reservation. Muna. Pwede. Di ba? Pwede, pasok Kasi yan. marami naman mga ebidensya, sabi nga ni nung isang congressman na kahon-kahon ang ebidensya nila laban kay Sara Duterte. Grabe, no? Oo, ipinatawag na yung AMLAC, BIR, at saka yung mga bangko, ipinadala na sa Kumpleto Senado. na. May pasa na. Oo. Ano yan BDO, 2 box. Security Bank, meron din. Tapos PS Bank, meron din. Pati yung BIR, nakabinder naman. Oo. Nakalagay din mga tax records eh. So yung mga records na yan, yung mga dokumento, nandyan na sa Senado. Nasa Senado yung pang na. pagbubukas niyan, pag-uusapan pa. Ano na siya? Ako ang assumption ko dyan, dapat nang buksan. Pero pag-uusapan pa ba yan ng mga senator judges? Kasi pag may nagmosyon na isang DDS senator na wag natin buksan yan, magdi-divide ng House. Na malamang meron. Meron, siguradong Meron. meron yan. Malamang Hindi meron. wala. Pero nandyan si Pia, Exactly. nandyan si Alan, nandyan si Robin Padilla. Kailangan gawin na nila yan habang wala pang lumalabas na kaso. Di ba? Sino ba ang kakasuhan? Si Loren, may kaso na. Si Loren, Loren, di ba? meron na, no? Si Alan ba, malapit na ba? Hindi. Malapit Malapit na. na. Niluluto na ni Lacson yan. Kailan ba pagdedebate kung bubuksan yan o hindi? Next week na yata. Ano Next kasi week ang na alam kong sasalang na witness from COA, si COA kasi ang papatunayan niya, illegal o hindi tama yung naging paggastos Oo. ng confidential At funds. ito ay sinisingil na ng COA na ibalik sa kanila Oo, yung pera. pero hindi sila uli. Usually kasi ang hearing, sa observation natin, 2 araw yan eh. Yung first day, pinipresenta siya ng prosecution. Yung second day, cross-examination Cross-examine. yan. So, sasalang si COA, and then after kay COA, sasalang din si NBI.
Si NBI naman, ang papatunayan niya, yung mga handwriting. Kasi nagkaroon sila ng handwriting analysis. 5,000 yung acknowledgement receipts, ha? Yung mga nakatanggap ng confidential funds. Dami, 5,000 yun. 5,000 printouts yun. Pero ang lumabas sa initial investigation ng NBI, 7 unique handwritings lang. So, sa madaling sabi, 7 tao lang yung gumawa ng pirma. 5,000 na So, acknowledgement lumalabas receipts. sila lang yung pumipirma doon. Sila lang. At invento, bukod sa invento yung pangalan, invento rin yung pirma. Correct. Ang dami pa lang dyan, konduktor. Doon pa lang lubog na. Lulubog talaga so si dito Sara. na rin magkakaalaman at ipapatawag siguro si witness sa ano ba pangalan nun? Mary Yung Grace. nakakagutom, si Mary Si Grace. Mary Grace Piatos. Mary Grace. Tempura. May tempura, di ba? Meron. Oo, May so, wishy. Si ano, ano yun, Kokoy mukhang hipon ba yan? Hindi kasi kung ano lang yung pumasok sa isip nila. Oo. Kasi malakas sila nung time na yun. Dahil ang presidente noon si si Digong eh. Okay, abangan natin Si kung Xiaomi. sino yung ilalabas na witness na yon. Eh, walang lalabas sa witness. Sino yung Kasi ano daw eh, si Saan mo Mary kukunin Grace si Mary Piatos, Grace Piatos? hinanap ng prosecution yan. Eh, hindi nakita eh. Wala talagang, hindi siya nag-exist sa Pilipinas, baka foreigner. Pero remember, eto to be fair, sinabi ng defense kasi, parang may ilalabas silang witness. So abangan natin. Eh, Diba? ano ilalabas silang witness si Mary Grace Piatos? Tingnan natin, baka Baka yung talaga. restaurant. Baka nag-exist. ang mali dyan sa defense, ginawa ni Sara Duterte sa liquidation. Kasi si Mary Grace Piatos, posibleng alias yan eh, di ba? Pero violate nila yung protocol na kapag gagamit ka ng alias, may separate document, sealed yan, ando doon yung real name ng alias. Hindi mo siya bubuksan. In case lang na dumating yung mga sitwasyon gaya nito, doon mo lang siya Oo, bubuksan. Kaya nga. Pero alam mo, natatandaan ko pag nagkikwentuhan kami nitong si Melo Yap, lagi kong sinasabi to eh. Yung interview ni Senador Bato de la Rosa noon kay Karen Davila. Sinabi niya noon, Marami sa Davao. kilala niya ang mga piatos at mayayaman daw ang mga piatos sa Davao. Isinungaling yun eh. Pero ito yung confidential fund. Sinasabi nila na bakit iimbestigahan yan, confidential fund yan. Hindi po ganon. Hindi porke confidential fund ay hindi mo na dapat imbestigahan. Dahil parang binibigyan mo na ng daan magnakaw ang isang politiko. Correct. Kukuha ko ng 10 milyon. Ano yan? Confidential fund. Hindi ninyo pwedeng imbestigahan yan. Lumalabas ganun ang gusto ng mga DDS eh. Hindi, kailangan Narrative nila imbestigahan. yun. Kailangan imbestigahan kapag meron ng unusual na nangyayari. Kasi marami naman departamento sa ating gobyerno ang merong confidential funds talaga eh. Eh kung ginagamit naman yun sa tama, walang problema. Pero ang problema kasi, nasa DepEd eh. Yung palang questionable na yon. Aanuin mo yung confidential fund sa DepEd. Ayun na nga. Kung halimbawa, ano yung sabi nila? Anong reason nila ron? Kasi kailangan daw para matiyak yung safe implementation ng projects. Generic, Ganun ba moderate yun? statement. ang pagkakabanggit sa akin ng isang DDS na kakilala ko, kasi ang sabi niya, marami raw nag-recruit na NPA sa mga school. Ngayon, palagay na natin, for the sake of arguments, ganyan nga, pwede mo naman ipasa sa NBI yun eh. Tama. Pwede mong ipasa sa PNP yun. Hindi yung DepEd. Ang DepEd, mag-focus ka kung paano mo pagagandahin ang quality ng edukasyon. Wala silang investigating body. Wala. At wala rin silang investigating power. Wala rin police power, wala rin. Kasi Kaya may NBI appropriate talaga agency. or kapulisan. Sanay na sanay kasi si Sara Duterte humingi ng confidential fund. Ever since, nung mayor pa siya, ganun din eh. Actually, yun nga, yata ang source of income nila noon eh. Confidential fund. Malaki kasi yan eh. Di ba? Oo. Pero bakit kasi binabudgetan sila ng confidential fund? Alam mo, natatandaan ko, ang DepEd, wala naman talagang Hindi, ang budget nangyari sa dyan, confi funds dyan eh. binigyan niya ng, actually yung pondo na yan, confidential funds na yan, galing yan sa Office of the President. Okay. Kasi ang pondo ng Office of the President, pwede mo kasi ibaba yan eh. Sa kahit saang departamento. Kahit anong agency yan. Halimbawa, nag-request, Mr. President, kailangan naman yan. Binigay. Kaya kailangan may mag-request. Kasi wala naman sa budget yan eh. Oo. Nung umupo sila 2022, di ba? Ang budget niya ginawa 2021. So wala pa sila sa eksena, no? Binigyan niyan si Sara Duterte ng budget. Ang assumption diyan, kasi sa policy natin sa DBM, no, kapag naibigay na, kumbaga na-download na yung budget diyan, wala nang pananagutan diyan yung nagbigay. Yung agency na, sila na ang may pananagutan kung sinong tumanggap niyan. So hindi nila pwede isisihan kay presidente kasi may mga DDS sinisisi nila kay presidente. Bakit niyo binigyan? Kasi ang assumption doon, gagamitin mo sa tama. Hindi naman alam ni BBM na nanakawin lang pala ni Sara eh, no? Kasi kung alam na nanakawin lang yan eh. Hindi binigay. Parang ganito lang yan eh. Yung GAA, di ba? Sinasabi nila, kasama si BBM dyan dahil pinirmahan niya yung GAA. Hindi ganon. Hindi mo malalaman na nanakawin ng isang bagay hanggat hindi mo binibigay yung pondo. Correct. Kasi hindi mo naman napo-foreseen. Ano ba yan? I-ghost project ba nila yan?
gagamitan ba naman nila yan ng mga materyales na low standard? Hindi mo alam yon unless maibigay mo yung pera at gamitin na nila. Tama. Hindi kasi pag nagbigay naman ang presidente dyan, syempre may assumption of regularity yan. Correct. Siya nga, syempre vice president yan eh. Correct. Di ba? Hindi naman yan kung sino-sino binibigyan mo eh. Correct. So may assumption of regularity na gagamitin yun sa tama. At kapag nakita nga na ginamit yun, unusually, gaya ng nangyari, doon magkakaroon ng investigasyon. At lumabas na nga. At Ayun na kapag nga. nagkaroon ng investigasyon, sasabihin nila, pinepersonal sila. Kasi Katulad ayaw nila nitong si Mama magpaimbestiga Alan. Paano yun? Yung kaldero. Ngayon, iniimbestigahan siya, pinalalabas niya na pinepersonal sila. Hindi naman kayo kinakasuhan dahil minority kayo eh. Kinakasuhan kayo dahil mga magnanakaw kayo at napunta lang kayo sa kabilang grupo kasi ang gusto nyo, manalo si Sara Duterte para makawala kayo sa pagnanakaw ninyo. Iisa ang ano nila narrative kasi tira mo si Jingo Estrada, si Marcoleta, di ba? Malinaw na nag-commit sila, allegedly, ng mga krimen na yan. Kasi wala pa naman conviction eh, hindi pa conclusive yan. Pero pinapalabas sila ng mga political prisoners. Kasi pag sinabi mo, si Mama, di ba? si Mama. Sino ba? Mamariki ba yan? Mamariki Reyes? Nag-uumpisa ka na naman. Si Mama. Nagpapakabait lang ako eh. Kapag political prisoner sinasabi mo, kinulong siya dahil sa kanyang perception, sa kanyang opinion, Tama. sa politika. Prinsipyo. Eh si Marcoleta, malinaw na Hindi, malinaw na tumanggap siya ng donasyon habang siya ay incumbent na mambabatas na malinaw against sa Executive Order number 46, di ba? Na bawal kang tumanggap ng regalo. At meron pang isa ngayon na nalalagay sa alanganin. Sino naman si yan? Pia Cayetano. Isa pa yan. Dahil ang ginawa ni Pia Cayetano, iniba niya yung sinasabi ni Shell Jokno. Sinasabi nila na nag-fishing expedition lang daw itong prosecutor para kunin yung mga details ni Sara Duterte sa mga bangko, AMLAC, tsaka sa BIR. Pero ang hindi niya sinabi na kaya nirequest yun dahil pumasa na ito, nagkaroon na ito ng probable cause. Nagkaroon na ng investigasyon. So wag mong hanapan si Shell Jokno na imbestigahan yan bago ipatawag. Dahil kaya napunta sa impeachment court yan dahil nagkaroon na ng investigasyon yan doon pa lang sa Kongreso. Yun ang hindi sinabi ni Pia Cayetano. Kaya ngayon, nalalagay siya sa alanganin. Actually, sinampahan na siya ng ethics complaint eh. Maling-mali yun ni Pia Cayetano. Nakita niyo yung splice video? Yes. Kasi yun kapag nga. nag-splice ka ng video, syempre taken out of context na yun. No? Yung i-explain ko lang yung sinasabi rin ni partner Lloyd, dugtong natin. Kasi fishing expedition daw ang ginagawa ni Shell Jokno. Ang punto ni Shell Jokno, hindi magiging fishing expedition yan kasi meron ng complaint. May Yes. kaso, may unexplained wealth, may confidential funds. Paano mo patutunayan yung unexplained wealth kung hindi mo titingnan yung bank records, Tama. yung tax At records? saka meron ng inimbestigahan yan sa Kongreso pa Correct, lang. Kaya correct. nga nung pumasa sa Kongreso, dinala ngayon sa Senado sa impeachment court. Sa House Justice Committee, sumalang na yan eh. Kaya nga, Pero alam mo sa tingin ko dyan kaya ginawa yan ni Senador Pia, masyado siyang na-hurt. Masyado siyang na-hurt. Ay, hindi yata Kasi nung, kinumusta. yung panahon, natatandaan mo, bago pa yung splice video na shinare niya, tawag sa kanya splice girl eh, di ba? Yeah. Bago pa nangyari yan, yung nagka-confrontation sila ni Congressman Shell Jokno doon sa impeachment trial, medyo napahiya talaga si Senator Pia. Tablado si Senator Pia kasi syempre magaling si Shell Congressman Jokno, Shell eh. Jokno eh. Medyo natabla siya doon. Si Senator Pia, di ba, siya yung nagtuturo eh doon sa mga Siya yung mayabang senator eh. judges eh. Siya yung talagang, di ba, parang feeling, ako lawyer ako at alam ko correct. lahat. Dalawa magkapatid. Kaya nga, medyo natabla siya kay Shell Jokno, nasaktan siya. It hurts eh, di ba? So, ang ginawa niya, Bumawi. para makabawi. Yun ang Oo. ginawa niya. Spliced video para makagante kay Shell Jokno. Kaya lang, syempre, ang stature niya, ano ba siya? Senator Judge, lawyer. At lahat yan may sinusunod na code of ethics na dapat Correct, di mo correct, ginagawa correct. yan. Hindi ka nagpapakalat ng mga trolled videos like that. hindi Diba? dapat nila ginagawa yun dahil senator judge nga sila. Exactly. Hahatol sila. Dapat, kung sila ay magtatanong sa prosecution, dapat confirmation lang yan. Correct. Hindi ka pwedeng magbigay ng saloobin mo kung tama o mali yun. Ipakita mo na lang sa pamamagitan ng pagboto mo. Judgment. Kasi ito kasi ang nagiging problema diyan. Gigisahin nila yung prosecutor, papagalitan nila yung prosecutor, at kapag sumagot, bawal. Tulad na nangyari kay Robin Padilla. Nagagalit siya Bawal sumagot. magtanong. Bawal magtanong, bawal magpaliwanag. So, ano ang nangyayari? Masyado na kayong bias. Tama. Tsaka ang depensa kasi ni Senator Pia doon, simple lang. Ang sabi lang niya, shinare lang naman daw niya. Pero hindi dapat nag-share. Lalo na ng mga sa fake videos. Yes, diba? fake news i-share mo. Kasi Mali. ano na yun eh, kumbaga nagpapakita ka na ng sign of bias na yun, sign biasness, so di ba? Nagre-react nga yung mga kapwa niya abogado regarding that eh.
meron ding nagsasabi, ground for disbarment din daw yun. Actually, may magpapile nga ng disbarment sa kanya. Kaya medyo matindi yung haharaping kaso rin ni Senador Pia dyan. Dapat At sabi, lang. may magpa-file din na parang baka pwede mag-inhibit siya dun sa May impeachment. petition na. Dapat. Nasa change. May nag-comment nga sa akin dating secretary. Shout out kay Secretary Alunan. Friends tayo. Actually, may tama. petition na. May petition na talaga. Ang petition sa change.org, no, ang gusto nila, mag-inhibit talaga si Pia Cayetano. So medyo Diba? malaki ang consequences pala niyan, no? Yung ginawa ni Senador Pia. Pero hindi pa rin nade-delete as of now. Kasi As of press time. pinakatawanan na rin niya yung katangahan niya eh. Alam niyo, basta naging DDS ka, maiging tanga ka eh. Kasi Grabe, kapag no? binura niya yun, inamin niya na mali siya. Patutunayan niya na hindi siya mali eh. So, dapat nga niyang hindi i-delete yung post na yun. Pareha sila ni Robin. Si Robin, kahit lahat na nagsasabi, mali yung ginawa mo, tama pa. Hindi, si Robin, given na yan. Si Robin, pwede mong intindihin eh. Oo. Di ba? Pero si Senador Pia kasi, tama. di ba? Taas ng pagtingin natin dyan. Ah, Lawyer. Tapos Ako saan nga nandito siya ako dyan graduate, eh. sinabi niya yun eh. Para mo sinabing mababa tingin mo kay Robin. Ay, di naman. Bakit siya mataas ang tingin kay, dapat niyang gawin yun. Si Robin magaling na artista. Yun. Magaling na artista yun. Yun Best lang. actor. Kanya-kanya kasing department yan. Di Anong ba? department ni Robin Padilla? Magaling siya artista. Okay. Mass media. Di ba? Yun nga eh. Tanungin mo tungkol sa pag-artista, kung paano ang acting, method acting. Liver o lover Liver boy. lang. At magaling sa babae. Ay, idol yan, di ba? Basta chicks, imposible hindi makakuha ni Siyempre. Robin yan. Robin Guwapo, Padilla eh. magaling Ano ba yan? dumiskarte. Baka isa siya Idol. sa tinarget ng Ng ano? ng tanim chikaka. Ano? Merong isa unnamed eh. Ano? Sino kaya yung unnamed na yun? Mamaya pakilala Grabe, no? natin. Kilala mo? Feeling ko. Sige, pupunta tayo sa isang topic ha. Ito, pag-usapan natin yung maikli lang, no, yung sono ng ating presidente. Binanggit niya kasi yung kanyang pinsan, though hindi naman directly sinabi niya Martin Romualdez, pero obviously, ang tinutukoy niya po dyan si dating speaker Martin Romualdez na malapit na raw pong sampahan ng ombudsman. At ang sinasabi ng ating presidente, masakit man po sa kanyang damdamin dahil siya po ay pinsan, siya ay kamag-anak, kailangan niyang gawin kung ano yung dapat gawin. Ito ang problema. Kasi ang isa sa tinitingnan o posibleng maging batayan ng pagsasampa kay Romualdez ay yung statement ng 18 Marites. correct. Na may mga ruling na noon na sinasabi nila hindi credible, hindi ma-corroborate yung mga statement ng 18 Marites. In fact, sinampahan pa nga sila ng DOJ ng perjury at ng cyber libel. So, yung unang statement din, yung collective kasi yung statement di ba, yung affidavit nila, hindi nga tinatanggap yan. At ang daming mali doon. Pero paano ngayon na may parte doon na tatanggapin mo lang para madiin si Romualdez. So yun ang medyo hindi nagugustuhan ng kampo ni Romualdez. Bakit ganon? Kapag sa iba, fake news si 18 Marites. Pero pag kay Romualdez, tama yung sinasabi ng 18 Marites o ng 18 Cargador o bodyguards. Anong tingin niyo dyan? Etong 18 na Marites na ito, napakaraming pangalan na binanggit niyan. 23. 23. Pero magtataka ka, kung totoo, pinaniniwalaan nila yung testimonya ng 18 Marines, bakit ang kinuha lang nila yung kay Martin Romualdez at yung iba na idinawit ng 18 Marines ay hindi nila pinansin at sinasabi nila na hindi totoo. Oo. Parang selective justice nga lumalabas. Correct. Alam nyo, sa totoo lang kung talagang may kasalanan si Martin Romualdez, dapat natin ikulong yan. Agree. Pero ang problema natin ngayon, parang napaka-selective natin. Tulad ni Loren de Garda, isa yan sa binanggit ng 18 Marines eh. Bakit hindi nila kasuhan? Binawi na eh. Yun ang Kasi problema. di ba na eh. yun. Alam nyo kasi yung 18 Marines na yan, ayon sa puting kambing ko na yan daw ay binigyan ni Saldico ng 200 million. Ewan ko kung narinig na ninyo yun. 200 billion. 200 Malaki yun, million. Bago na wala si Saldico. Yes, bago na wala si 200 Saldico. million para yan sa 18 o 200 million each? Hindi, para sa Hindi, 18 sa Marines. lahat na. Ngayon, anong Sana nangyari? all. Yung taong pinaghawak nila ng pera, tumakas. So, tinanga yung pera. Kaya itong 18 Marines na ito, gumawa ng pera. Inilako nila yung information. Kanino inilako? Ayon na rin kay Defensor, binayaran niya ng tigli 5 million bawat isa eh. Si Defensor ba umamin nun? Siya nagsabi? Sinabi niya na binayaran niya Sinabi 18 naman niya, Marines. tinulungan niya. Tinulungan. Yun ang sabi niya. Kasi After financial bayaran. assistance yung term eh. After bayaran yung 18 Marines, binago yung listahan. Binura si Loren Legarda. Idinagdag si Yusek Claire Castro.
Yun ang problema nga eh. Yun ang matinding problema kasi ang gusto nila, ang 18 Marines lang o 18 Cargador o 18 Marites, yun lang ang susuporta para makasuhan daw si dating Romualdez. Speaker Romualdez. Pero ang problema, sirang-sira na yung credibility ng 18 Marines. Correct. Kasi nga, may mga pangalan silang inilalaglag, pero may mga pangalan ding binabawi, laban o bawi eh. So hindi, paano paniniwalaan yung taong yun? Di ba may kasabihan nga sa law na pag nagsinungaling ang isa, sinungaling ng Yung lahat. falso sin uno, falso yes. sin omnibus, no? Oo. Alam mo, ginawa yung ano na yan, kinasuhan si Martin Romualdez para ma-dismiss. Yun ang nakikita ko. kasi walang credibilidad yung 18 Marines. Correct, Ang correct. problema, kinasuhan mo. Ngayon pag na-dismiss, hindi mo na pwedeng kasuhan Eh ulit kung yan. ganun yan, hindi yan pwedeng kunin ng ombudsman talaga. Dahil nakakaya ang Pinilit ombudsman. nga. Nakakaya Pinilit ang lang. ombudsman kapag pinail nila ang kaso at madidismiss. Tapos hindi airtight, no? Hindi matibay. Ombudsman yan eh. Kasi from the beginning, ginawa yung 18 Marines para kay Martin Romualdez eh. Eh baguhin na lang nila, iba na lang. Nasaan ang solusyon dyan? Nasaan ba kasi yung pinagbigyan ng 200 billion? Ay, nawawala. Ayun lang. yun na nga. Ang laki nun kung 18 sila maghahati-hati Ay, sa ano lang 200 yun ha, million. di umano lang yun ha. Di umano, Oo, hindi baka confirmed. sabihin nyo. Eh ikaw ba naman, bigyan ng 200 million eh, dilalayas ka na. Di ba? Alis ka na sa earth. Yan ang problema. May 200 Itong million ka. 18 Marites walang pera, kaya inilako nila. Dapat ang ginawa nila, nung nalaman nila binigyan ng 200 million taong yon, binakura na nila para di na Oo, lumayas nga. yun. Yung mali naman ni Zaldi ko, bakit sa isang tao niya lang binigay, di ba? Ay, hindi, paalis na kasi Paalis siya. na, So, nagmamadali tsaka na. pinagkakatiwalaan niya raw yung taong yun eh. Sino ba yun? Baka naman kilala mo yon, o friendship mo yun. Oo, ha? friends kayo, ah. Hindi. Bata mo ko ha. 200 million yan. Pero ang ano dyan, kasi yung side naman ni Romualdez, para maging patas, no? Sinasabi naman nila paulit-ulit na, sampahan nyo kami ng kaso. Kasi si Boying Rimulya, ilang beses niya na sinasabi eh. Parang mag-iisang buwan na. lagi Laban o sinasabi, bawi nga si hinog na. Rimulya eh. Oh, correct. Malapit na isampa. Pero hanggang ngayon, wala pa. Yun ang hinihintay nila Romualdez. So, kasuhan nyo kami, sasagot kami at hindi kami magtatago. Yun naman ang dapat natin asahan. Hindi gaya ni Bato, di ba? Nagtatago. Yung iba pa mga may kaso na dyan, ayaw harapin. Si Romualdez, haharapin niya naman yan. Correct. Tama. And in fairness naman sa ombudsman, kailangan kasi talaga nga airtight yung kaso. Dahil pag sinampa nila yan at dinismiss, nakakaya. Ano na mukha pakikita ni Boying Rimulya pag may isang kaso siyang na-dismiss, na ipinail. Di ba? Dapat humanap na lang sila ng ibang witness. Ayun na Documents. Ba't di sila makakuha ng dokumento na mag-uugnay kay Martin Romualdez? nahihirapan Ang sila. kinukuha nila yung salaysay nung walang kredibilidad na 18 Cargador. Kung si Bonongan, di ba kasi maingay din yan nagagawin daw state witness si Bonongan na posible magtuturo kay Romualdez. Doon din, magiging questionable na yung credibility ni Bonongan kasi maraming investigasyon Tama. na eh. Sa Blue Ribbon pa lang, sa ICI, wala siyang binanggit Yes. na kahit isang beses na Correct. si Romualdez ay involved. Oo. At ito, yan si Bonoan, hindi ako naniniwalang pwedeng gawin state witness yan. Si Bonoan po ang mastermind para sa akin. Dahil nasa 67 billion yata ang nakuha niyan. Ano ang ituturo niyan, yung mga nasa ilalim niya? So, hindi credible na witness siya si Bonoan dahil hindi rin po nagsoli yan. Kasi, di ba, witness na siya. Ibig sabihin, umamin na siya na nagnakaw siya. Pero hindi pa nagsasauli. Ba't di niya isoli yung ninakaw niya muna? Correct. Kapag isinoli mo yung ninakaw mo, tsaka tayo mag-usap ngayon kung dapat kita gawin witness. Dapat ganun nga. Gagawin kitang witness para ituro mo lang si Martin. Ayan ang abangan natin, di ba? Kasi sa ngayon, wala pa naman talaga eh. Walang ebidensya, documental evidence. Wala ring mga tao na nagsasabi at nagtuturo kay Martin Romualdez. Yung 18 Marites lang, pero wala pang kredibilidad. So, walang kaso. Oh, nasa ano pa lang nasa preliminary investigation stage, nasa ombudsman, hindi pa umaakyat sa korte. Hindi kaya mali sila ng tinutumbok. Sino ba dapat? posible lahat 'yan, di ba? Oo, hindi kaya mali sila ng tinutumbok talaga. Posible yan, di ba? So, abangan natin kung kanino talaga mapopokus ang investigasyon na yan. Kaya nga ako uulitin ko naniniwala ako si Bonoan. Nahuli na nila ang big fish. Nahuli na nila. Kaso nga lang, ang mga DDS, pakawalan mo na lahat yan. Basta hulihin mo lang si Martin Romualdez. Wag Yun lang. ikulong si Jinggoy. Wag ikulong si Bong Jinggoy, Revilla. Diskaya, pakawalan lahat ng yan. Si Bonoan, pakawalan yan. Hulihin nyo lang si Martin Romualdez. At yung tao na gusto nilang hulihin, walang dokumento na nagtuturo sa kanya. Walang Hindi ebidensya. katulad dito sa ibang mga sangkot, meron talagang direktang dokumento na nagsasabi na sila ang kumita.
Mahirap kasing kasuhan yung isang taong wala ka ng sapat na ebidensya dahil baka balikan ka ng kaso. Oo, sigurado. Pag yan, na-dismiss yan, babalikan ka ng kaso. Kaya naniniguro din yung ating ombudsman sa bagay na yan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Puro kasuhan. At next topic tayo. Sir, may balita ko meron kang may kikwento ka sa amin na tanim Nako. chikakas. Grabe Ano ba, naman tanim yan, chikakas? no? Grabe naman Ayan, yan. ayan, I'm sure nabalitaan medyo nyo rin naman. interesado yan. ako dyan. Kapit. Ano ba ito ha? Alauna ng madaling araw yun eh. May Kagabi. nag-text sa akin. Alam mo, Hindi ah. kagabi yun, nung isang gabi yun. Oh, okay. Sariwang-sariwa pa yung pangyayari nun. Thursday night. Oo. Mga ganon. May nag-text sa akin, sabi, pangalanan na natin kasi nakapangalan sa social media. gusto naman. Sabi, Sir Joey, si Lito de Guzman ba? Etong nasa video, napapabalitang inaresto daw ng NBI. Yung video blur eh. Sabi ko, pumaya, tapos parang ang tawag sa kanya parang Mama Lito rin to eh. Parang si Mama Alan. Si Mother Tolitz ang si tawag Mother dyan. Mother Tolitz, Litz. Mother Litz ang tawag namin dyan sa showbiz. So, parang si Mother Litz. Pero, ang alam ko hindi na niya ginagawa yan. Sabi ko. So, kaso, alas 5 ng umaga, alas 6 ng umaga, na-confirm si Mother Lito de Guzman nga, yung nahuli ng NBI. Sa isang 5-star hotel, no? Sa isang 5-star hotel na may daladalang 5 chika babes at na-entrap sila ng NBI. sa Ano ba bagay ito? na- Mga Viva Max ba ito? Ilang Viva Max tapos yung the rest is the rest are models daw eh. At 250k each. Dahil ang balita ko, di ba parang manager yata itong si Lito de Guzman ng Si ibang... Lito de Guzman ay matagal na kasi yan eh. sa Talent industriya. manager. Matagal ng talent manager yan. At ngayon, syempre, nauuso yung Viva Max na VMX ng tawag ngayon. Maraming artista si Mother Litz sa Viva Max, babae at lalaki. At marami din siyang alaga mga models. So, ang aligasyon kasi, sir, no? Lumabas to sa social media. Ito daw, talent manager na yan, siya umano yung kinontrata ng tinuturo nila, kabilang side, at si Liviste daw. At saka si Jing Paras. Si Jing Paras, Congressman Jing Paras, no? Silang tinuturo na base doon sa affidavit na lumalabas sa social media, kinontrata siya si Mama Litz. Ang pangalan niya? Mama Litz. Mama Litz. Para si Mama Al. Kinontrata si Mama Litz na magtanim ng Chika Babes. Tapos, ang mga target nila, si Ralph Recto, isa yan. Ralph Recto. Si John Vic Rimulya, si Boying Rimulya, si Benhar Abalos. Meron pa isa unnamed. Hindi natin alam kung sino yan, no? Ang plano daw pala, ibibigay si Chikaka. Ibibigay doon kay, halimbawa, kay Ralph Recto. Matindi Tapos, yan, kapag may nangyari na, o siguro nakita na picture na magkasama sa isang hotel, no, mag-file ng formal complaint itong babae at sasabihin na pinag-drug Pinilit. siya at pinilit siya, Malalim. ginahasa siya, etc. And then magkakaroon daw sila ng press con at sasabihin nila yung mga gawa-gawang kaso. Talagang na ibibintang. gusto nilang sirain ng administrasyon. Talaga? Ano? Sa lahat ng paraan, gusto nilang sirain. Pero yan ay ayon sa di umano'y salaysay ni Mama Litz Ni Mama Litz. sa NBI. Correct. Di ba? Eh, At yan tsaka ang lumalabas ngayon sa social media. Umiikot na rin yung dokumentong yan sa social media. At meron akong alam na inside information din. Oy, ano yan? Oo. Dahil meron doon na sinasabi na may involved na isang entertainment journalist na kinontak sa yung partido ni na Executive Secretary Ralph Recto para timbrehan na may mangyayaring ganyan. So, kasi entrapment di ba? Entrapment. Entrapment So, may nakaredy rin yung kabilang side. So, Yun itong nga. entrapment na ito, ibig sabihin, meron isang babae na kumanta. Confirm yan, di ba? Oo. May confirm. isang babae na kumanta. Kakilala mo raw yun, tama ba? Hindi ko. May isang babaeng kumanta na sinabi yata kay Ralph Recto na ganito ang balak gawin sa kanila. Oo, pinaplano. Okay. Pinagplanuhan Kaya sila. nakapaghanda ang NBI. Oo, kaya Saan hotel ba yan? sa ang ginawa siguro, hindi ko alam saan bang Hindi hotel ko rin yun. alam yung hotel. Kasi ang description sa newspaper Manila Hotel. Pero small letter H. Ibig sabihin, Pero isang kasi hotel alam sa mo, Manila. bago nangyari yan, no? Mga bago, di ba, alauna, alas 2 ng madaling araw nangyari yan 11 p.m. ng araw na yon, nag-post pa si Mama Litz sa isang CR ng isang hotel. Anong itsura ng hotel? CR Parang nag-aayos. Si Mama Litz kasi mahilig yan video, Facebook Live sa mga kaganapan sa buhay niya. So nag-aayos siya, nag-aayos ng book. Siguro nagpe-prepare dun sa kanilang ganap nung gabi na yon. So nag-aayos siya doon. At bago rin yon, hours before that, may post siya. Sabi niya, Lord,
maraming salamat sa paldong blessing Wow. na binigay mo Paldo. ngayon. So, Hindi ba yan yung tip Baka pa yun. lang, paldo na? Kasi ang ano, sir, ang... Di pa lang pala. mubon tayo, Oh, mubon. Kasi doon sa affidavit, binasa ko yung affidavit no? Hindi ko alam kung yun talaga yung totoong affidavit kasi nagsisirculate online. Ang kontrata daw kasi 5 million. 5 million. Laki 5 million, no? Malaki yun. Apat na chika babes, tago Tig 1 1 million. million. 1 million kay Mama Litz. Oo, kaya baka yun tinutukoy niyang paldo. In fairness naman, paldo naman talaga Oo, yun. laki Oo. nun. At saka 1 million? Ang problema pre kasi percentage yung ibabayad, let's say parang, hindi ito yung exact, Installment. No? Installment. 30% kapag nangyari na, another 40% kapag naisampa na yung kaso, ubuusan na sa May down court. payment, syempre. May Hindi down maganda. payment. May Hindi down maganda yung payment. ganon. Dapat buuan na. Hindi, Tapos parang bigyan, takasan. hindi, bigyan na lang ng bonus. Naninigurado eh. yung Parang ano eh. Pero tama rin siya. Oo, hindi, dapat ganon. Buunan. Ngayon kapag nagsampa, may extra. Kaya kita mo, kumanta tuloy. Incentives. Pero Kaya kumanta eh. sa totoo lang, yung plano na yan. Alam kung ikaw si Mama Litz, kung ikaw sa Mama Litz, medyo risky ang gagawin mo. Dahil yung iyong i-entrap ay malaking tao. Malalaking tao yan. Risky yan. At ikaw ay madidiin dyan, for Hindi, sure. pinagtulungan kasi bulahin ng dalawang congressman. Hindi, Isa nga sa sinasabi ko lang. sangkot dyan, di ba si okay. Leandro at Oo. saka si Kasi ano Jim daw, ang Paras? magpa-fund ay si Leandro. Oo. Allegedly hindi may sinasabi to doon sa affidavit na lumalabas kay Leandro. And prior to that event, no, May 17, nag-post kasi si Liviste. Correct. Si Leandro na napapadalas daw na nakikita si Ralph Recto. Mind conditioning sa yun. Rockwell. Mind conditioning. Sa Rockwell. Rockwell. Kasama chicks. Ang parang Hindi. pinapalabas niya ron Pa- ng Chichikaka Babes. Mm. So kung may alam kayo, i-send din nyo sa email na to. May email address na binigay. So alam na, May pa lang, alam na ni ano. Teka lang, ni di ba Leandro. Siyempre si asawa ni Executive Secretary, si Vilma Santos, Oo. medyo, alam mo naman si Ate V, medyo ano na rin, nasa senior stage na rin. Ano ibig sabihin pag nasa Senior stage. Si Ralph Recto, kita mo naman, Brusco. machong-macho, pogi pa rin. No May comment asim ako pa dyan, rin, ha? di ba? No comment ako dyan. Hindi, joke lang. Huwag mo kami damay. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, pero ako witness ako sa sama ng dalawa. Ah. Okay. Oh, So may bawi ah. Eh, naku, ano, Maganda ang samahan, ha? Liwan. Oh. Maganda ang samahan ni Ate B Bumabawi. at ni Executive Secretary Ralph Recto. Ninong ko yon, si Ah, Ralph Recto. Ah, Oh, kaya kaya pala. hindi pwedeng maganda ang samahan ni na Ate B at Telegebe. Ako fan ako niya, no, Bilmanian ako eh. Kasi sinishare ni Ate B yung mga post natin. Correct. Oo. Bilmanian na rin Ako ako. rin eh. Dati akong Lorraine yan. Ngayon Bilmanian na ako. Kasi Ako Bilmanian. sineshare nga ni Ate Alam B. ni Ate B yan, alam ni Ate. Ate B, Pero ang, friends tayo. ang hindi pa malinaw sa akin ngayon, ibig sabihin, kung madaling araw yan, naka-check-in na. May naka-check-in na. Tapos ina-expect nila may darating na VIP. Ganun ba yun? Hindi. Kasi nga entrapment na yun eh. Meron ng siguro, customer. Merong ano si Mama Litz, di ba? Merong katex na kukuha sila ng chicks at ito ang budget, di ba? Punta kayo sa hotel na to, ganyan. So dala-dala niya. Yun siguro nangyari. At nung nagkabayaran na, siguro nasa kwarto na, nagkabayaran Kasi tinanggap na. daw Yun eh. na yun. Tinanggap So meron ng bayad. guest. Meron ng 250 guest. each. Yun yung 250 each. Iba pa to doon sa sinasabi mong 5 million. Oo. So, yun ang guess. Pero alam mo, ito nga yung sinasabi ko kanina, dugtungan ko lang, 5 million, 1 million each. 1 million Tapos, yung malalaking tao ang yung i-entrap, di ba? Isa-set up mo. Parang ang lit, no? Maliit yun. 1 million. Para ikaw yung ididiin. Hindi, kung ikaw naman yung Chikaka Babes, kumbaga mahirap mong ano yun. Sa mahirap Chikaka kitain. Babes, okay lang yan eh. 1 million, malaki na yon. Hindi man ikaw ang ano dyan eh. Hindi man ikaw ang bida eh. Oo. Ang bida dyan, si Mama Litz. Dahil siya Ang mahirap kasi dyan, sasampahan nila ng kaso yung involved. Oo, at ikaw nga madidiin dahil Yun ikaw nga. ang ginamit eh. Ikaw ang ginamit para i-set up mo tong malalaking tao Actually, na to. maliit For nga. 1 million, Maliit nga. 5 million sa tingin, malaki sa tenga, 5 million. Pero pag hinati-hatin mo na 1 million at hulugan pa, drops. Kaya nga kumanta yung Mababa babae. yung financial assistance. Yun ang reason sa tingin ko. drops pa. Yun ang reason sa tingin ko kung bakit kumanta yung babae. Manipis. Maliit. Or baka inalok sa iba. O, sige. Para 80 pa rin. Hindi, tama na yung 250 para sa kanya. Okay na yung Wala pa 250. sakit sa ulo eh. Ah. Di Oo. kanta na lang niya. Sa bagay. Sa bagay, oh. Di ba? Di tapos ang Magkaroon pa problema. siya ng bonus, di ba? Madoble pa siya. Pag maganda performance. Hindi, kapag, hindi na natuloy, kinanta na eh. Oo, tama. Pero ang usapin dito, kasi tinitingnan ito ng ilang mga analyst, no, na ito po demolition job ito. Correct. At itong effort na ito ay para ibagsak yung gobyerno. Kasi bakit mo pupuntiryahin si Executive Secretary? Kasi ES yan eh. Kumbaga number 1 protector ng presidente Tama. yan eh. Sa Bago ano ka yan? makarating sa presidente, Little ES. President ang tawag Correct. sa Executive Secretary kasi. Ever since naman traditionally eh.
Tapos, isunod mo pa, ombudsman mo, di ba? Oo. DILG secretary mo, Benhar Abalos, cabinet secretary. At meron pang isa. Sino kaya isa? May idea ba kayo? Tinignan natin. Pero magsalita. Alam mo, Parang may idea kayo eh. ang lesson learned dyan, alam mo kung ano? Huwag ka na kasi mambabae na lang. Correct. Actually, ang tinira talaga dyan yung mga babaero. Ay, Kaya nga ibig kung sabihin, mapapansin nyo, hindi nasama si Rapi Tulfo. Oh, aray mo to all. Kasi hindi siya babaero eh. Kaya nga. Di ba? Ang Wala kinuha naman lang yung mga babaero. Wala naman nagsasabi. Ba't wala naman nagsasabi ah? Oo nga. Kasi may mga nagsasabi na babaero daw Hindi! eh. Ano ba meron ngayon? Hindi! Hindi! Wala namang ebidensya. Ba't pumipiyok yung hindi? Sa nalalamunan ko. Hindi. Oh, yun yun. Pero yung next time kasi, wag nang ganyan, di ba? Simplihan mo na lang. Oo nga, no? Ba't hindi na lang nila simplihan kasi masyadong vulgar ang naman. At saka isa pang lesson learned dyan ha. Huwag masyadong mahal. Ang mahal eh. Can't afford. Hindi, ang weird doon, ito hindi ko pa siya maintindihan, baka kulang pa yung detalye, no? Bakit sabay-sabay? Ano yung parang grupo, limang Ang kwarto? alin yun? Kasi Yung mga bakit babae. Yung mga babae, tsaka at the same time, yung mga opisyal na sabay-sabay na planong planong biktimahin. Feeling ko kasi, yung entrapment ba yun na, yung gabing yun? Yun na ba yun para dun sa 5 opisyal? Hindi pa naman siguro. Iba-iba naman yun eh. Iba yun. Kumbaga, balak nila ito, nasa listahan itong mga ito. Oo. So, uunahin lang yung Exactly. Ah. Yung nangyaring 5 yun, entrapment ng NBI. Kay Recto lang. Hindi, entrapment ng NBI kay Mama Litz. Kasi nga, may plano nang gawin ni Mama Litz yung kina Ralph Recto. Ah, okay. Pero alam ba ng mga babae yon? Hindi pa. Hindi pa Kasi alam. nga, may ibang kliyente. Hindi, meron, Supposed alam to na. be, may ibang kliyente. Alam na. Kasi di ba in-interview yung babae na nagkaroon daw ng briefing doon sa kotse ni Mama Mama Litz. Litz. Na Na? sinabi na ito yung halaga, ito yung gagawin, at ayusin niyo yung performance O, sino nyo. yung kliyente? Sinabi? Ang, Hindi naman eh. alam ko si Ralph Recto na yung target nila that night eh. Hindi ko lang confirmed pero ang alam ko si Ralph Recto na. Yung plano nila. May isang Ralph Recto at 5 ang dala-dala. Hindi. Sana all. Sarap ng buhay, ano? O baka isa lang. Baka naman Hindi, isa lang. baka naman pagpipilian. Hindi ang iniisip At 250k each. Yun Hindi nga, natin dun- alam. Yun nga, hindi. Ako ang alam ko kasi dyan, iba pa yon. May iba pang kliyente supposed to be. At yan ay inimplant ng... kasi inano nga ng NBI yan eh. Oo. Kasi nga... Ang pinalabas dyan, 5 ang kliyente. At isa nga ron, siguro si Ralph Recto. Si Vince Dizon yung isa. Kala ko Secretary sino nandun Vince si yan? Vince. kasama si Secretary Vince Dizon. Ah. Plus, isa pang unnamed. 6 kasi pala yung target. Mm. Yung isang unnamed, feeling ko kilala ko pero ayaw pa. Bulong mo nga. Ibulong ko na lang. Ibulong ko na lang. Bulong mo nga sa Oh! Ibulong ko. grabe naman yun. Kasi sinand ko yun sa GC. Sa GC natin. Pero ako nag-react sa yung tingin mga- ko, hindi naman papatol yun sa ganun. Pero may times daw kasi na sinusuplayan yun. At Oh? pumapatol yun? Hinahatiran daw. Chismis. Pero meron akong isang alam kung sino. Oh. Pwede, Pwede rin. Ay, ano sino? Oh, oo nga eh. Pwede yun. Pwede. Pero alam mo, Pwede. pero yung sinasabi mo kasing tao na yan, napakalit naman ng 250 kaya ang cheap naman. No? oh, biruin mo. 50. Ay. Toda. Samahan yun eh. Samahan. Samahan yun. Maliit yun. Maliit. Wala yun. Mahirap yun. Mahirap. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali para i-ano mo yun. Oo, Hindi ganun oo. kadali Tama. Ay. Di bale, i-blip mo na lang. Di ba? Mag-edit niya. Mag-edit niya. Sa editor, edit Wala mo ako. yun, ah. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi, edit natin. Sino ka? Pinagpawisan na kami. Sa fire exit ako dati. May fire exit din. Sino ka? Ano, Hindi, edit na lang, edit. Nagkaroon ako amnesia. sorry. Oh, next. Baka kilala ninyo. I-comment nyo dyan sa comment section. Oo nga. Grabe, no? Pag-usapan na lang natin sa comment section. Time na. Dapat sa susunod, ibahin na yung style, hindi na lang ganun. Masyadong, pero ito lang, isang mabilis lang ha. Isang information lang to, trivia lang. Kung natatandaan nyo noon, years ago, si Ines Veneracion, di ba, may setup. Yes, oo, may Correct, camera. Ay, parang ganun siguro. Hindi. Ang manager ni Ines Veneracion, si Mama Litz. Wait lang. Sino may camera? Si Ines Veneracion ang may ano? Tagal na yun eh. Nag-set up na panood ko Kasi, yun. kumbaga, to be fair kay Ines kasi medyo traumatic experience yan eh. Ano lang naman, konteksto lang yan. Parang
may pattern na eh. In short, gawain ni Mama Litz. Oo. So, posibleng maglalagay ng camera doon. Tapos Posible iba-blackmail. yun. Oh. Actually, kahit picture lang, makita lang na papasok ng kwarto, Ay, trial by publicity lang naman ang matindi na goal yun. dyan eh. Sirain yung reputasyon eh. Pero lalo na siguro pag may video, no? Yeah, Siguro yeah. talagang Ako feeling ko ang blackmail plano yun. dyan, out si Mama Litz kung sakaling maging successful yung entrapment na yon doon sa malalaking tao, out siya dyan. Basta yung video, ayan, nabigay ko sa iyo yung video, dokumento, at okay na yan. Di mag-file na kayo ng kaso doon sa mga taong yan. Ako, out na ako kung sino man. Di, may 1 million na ako. Kaso, installment eh. Pero napakaliit ng 1 milyon. Kaya nga. Oo. Eh, kaso kay Mama Litz, paldo na rin. Napahamak siya doon. Actually, kaibigan ni nga yun. Kaibigan ko yun, si Mother Lito. Kasi yung isang hawak niya sa Viva Max. Actually, before, nagmamanage ka ng babae may sa Viva tatlo Max, akong diba? mina-manage na nasa Viva Max. Talent manager. Oo. ah. talent Pero wala, manager yan. hindi ko ginagawa yung ginagawa ni Mama Litz. Di umano yung gawain ni Mama Litz. Pero si Mother Lito kasi, very friendly yan at lovable sa industriya ng entertainment. So, ako naman, honestly, wala akong masamang tinapay kay Mother Lito. Mabait na tao yan. Kahit na kinuha yung isang talent mo. Hindi, wala. Wala. Iba yung sinasabi mo, si Jojo Veloso yun. Okay. Oo. Pero in fairness kay Mother Jojo, mga mother, Balik na kayo! Mother Alan, Mabaalan na lang tayo. mabait din si Mother Jojo. Doon ako kay Mama A. Mother Melo. Matapusin mo na to dahil tapos Pero, na yata pero yung pinakagusto ko talaga si Madam E. Madam E. Ano ba yan? Si Madam E. Mama? O, Mama siya, Jo! Closing na tayo. So ayun lang mga kapatid, inabot na naman tayo ng 1 oras at salamat sa mga nanood. Ano masabi mo ka, Coffee? Ayan, medyo marami tayo na-discuss, no? I-share nyo po itong video na to. Baka di pa po nakashare, no? I-like nyo na rin po ito para marami pong maabot ng ating video na ito. Ako po si Ka-Coffee at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na videos. At syempre, pasalamatan natin ang ating guest co-host, si Kuya Jay Machete. Okay, Last word, maraming sir. salamat sa pag-imbita sa akin sa ating second episode. At sana maimbitahan nyo ko ulit. At kailan ba darating yung yung original host kasi yung OG? Hindi pa nagre-reply. Ano ba? Di pa siya nire-replyan. Hindi pa nagre-reply. May away pa ba kayo? Wala, hindi kami magkaaway no, magkabati kami. Batiin mo na kasi Mama Melo. Alam mo kung kailan makikipag-usap? Kailan? Pag pinatawag tayo ni Madam. So, at sana rin, wish ko lang sana sa susunod may pakain na kahit donut man lang. Pag-usapan natin yan. Wala pa tayo sponsor. Kapag nagkaroon tayo ng sponsor, Sa ngayon kasi susunod, wala pa maglagay ka kasi ng dito, Gcash. Di ba may ganon? Telephone number. Gcash na rin yun. Gcash. Hindi tayo nakihingi ng Gcash dito. Hindi, baka dumating yung time na magla-live na tayo. Ay, mas Para maganda. meron palipad. Tama. Tama. Suporta ako dyan. Hindi, baka sa may mga products kayo dyan, gusto nyo i-display, bakante pa yung mesa natin. Pwede, pwede. Product display. O siya, magkita-kita ulit tayo next week. No? Maraming salamat po sa pagsama dito sa On The Spot. On the spot. Sabay-sabaw. O sige, isa pa. Okay. Hindi na-cut na. Ano? Pwede pa. Sabay-sabay tayo sa On The Spot. Ha? sige. Maraming salamat po sa pagsama. Ito po ang On The Spot.